Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author, promoter ng Bible Lights Promotions. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo at gabay ng kaliban ng Galiban na Santa Maria ay ating pong ibinabahagi sa inyo sa linggong ito, ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay pakinggan ng mga sulat sa iglesia. At ngayon ay babasahin ko po sa inyo ang mga mensahe ito mula po doon sa Pahayag, Kabanatang 2, Talatang 3. Ito po yung mensahe. Alam kong matyaga ka, nagtitiis ng maraming kahirapan alang-alang sa akin, at hindi nandulupaypay. Ngunit ito ang ipinagdaramdam ko sa iyo, nanlalamig ka na sa akin. Hindi mo na ako mahal ngayon tulad ng dati. Alalahanin mo ang dati mong kalagayan. Pagsisiyang mo at taligdan ng iyong masasamang gawa at gawin mong muli ang ginagawa mo noong una. Kapag hindi ka nagsisi, paririyan ako at aalisin ko sa kinalalagyan ng iyong ilawan. Ngunit ito naman ang napupuri ko sa iyo. Kinapuputan mo rin tulad ko ang ginagawa ng Nicolaita. Kung may padilig kayo, dinggin ninyo ang sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Sa magtatagumpay ay ibibigay ko ang karapatang kumain ng bunga ng punong kahoy ng buhay na nasa halamanan ng Diyos. Yan. At ipagpatuloy po natin sa Pahayag pa rin, Kabanata 2, Talatang 10 hanggang 11. Ito po ang mensahe. Huwag mong katakutan ng mga pag-uusig na malapit mo ng danasin. Pakinggan mo, ipabibilanggo ng dyablo ang ilan sa inyo bilang isang pagsubok. Magtiis kayo sa loob ng 10 araw. Mabuti kung tapat hanggang kamatayan at ipagkakaloob ko sa iyo ang putong ng buhay. Kung may pandinig kayo, dinggin niyo sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang mga tagumpay ay hindi magdaranas ng pangalawang kamatayan. Pagpatuloy po natin sa Pahayag, Kabanata 2, Talatang 15 hanggang 17. Ito po ang mensahe. May ilan din sa inyo na sumusunod sa aral ng Nicolaita. Kaya nga pagsusiyan ninyo at taligdan ang inyong kasalanan. Kundi paririyan ako at sa lalong madaling panahon, pupuksain ko ang mga taong iyon sa pamamagitan ng tabak na lumalabas sa aking bibig. Kung may pandinig kayo, dinggin ninyo ang sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Sa magtatagumpay ay ibibigay ko ang nakatagong pagkain sa langit. Bibigyan ko rin ng ang bawat isa sa kanila ng puting bato na kinasusulatan ng isang bagong pangalan na walang sino makakaalam maliban sa tumanggap niyo. Pagpatuloy po natin sa Pahayag, Kabanata 2, Talatang 26 hanggang 29. Ito po ang mensahe. Sa magtatagumpay ay tutupad ng kalooban ko hanggang wakas. Bibigyan ko ang pamamahalang gaya ng tinanggap ko sa aking Ama. So ibibigay ko ang pamamahalang tinanggap ko gaya ng tinanggap ko sa aking Ama. Ang pamamahala sa mga bansa, mamamahala siya sa pamamagitan ng kamay na bakal at dudurugin niya ang mga bansa gaya ng pagdurog sa palayok. Ibibigay ko rin sa kanya ang tala sa umaga. Kung may pandinig kayo, dinggin ninyo ang sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ito patuloy po natin sa Pahayag pa rin, Kabanata 2, Talatang 3 hanggang 5. Ito po ang mensahe. Alalahanin mo kung paano mong tinanggap ang mga aral na iyong narinig. Isagawa mo ang mga iyon. Pagsisihan mo taligdan ng iyong kasamaan. Kung hindi ka gigising, paririyan akong gaya ng magnanakaw. Hindi mo malalaman ang oras ng aking pagdating. Gayunman, may ilan dyan sa sardis na naiingatang malinis ang kanilang damit. Kaya't magiging kasama ko silang nakasuot ng puti sapagkat sila ay karapat dapat. Ang magtatagumpay ay daraktan din ng puti
ang hindi ko aalisan at hindi ko aalisin sa aklat ng buhay ang kanilang mga pangalan. Kilalanin ko siya sa harapan ng aking ama at ng kanyang mga anghel. Kung may pandinig kayo, dinggin ninyo ang sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Papatuloy po natin sa bahayag pa rin, Kabanata 2, talatang 10. Talatang 3, Kabanata 3, talatang 10 hanggang 13. Ito po ang mensahe. Sapagkat tinapad mo ang aking utos na magtiyaga, ingatan naman kita pagdating ng pagsubok sa lahat ng tao at sanlibutan. Darating ako sa lalong madaling panahon. Ingatan mo ang mga katangiang nasa iyo upang hindi maagaw ni numan ang iyong korona. Ang magtatagumpay ay gagawin kong aligi sa templo ng aking Diyos at hindi ko siya maaalis doon. Hindi siya maaalis doon magpakailanman. Iuukit ko sa kanya ang pangalan ng aking Diyos at ang pangalan ng lungsod ng aking Diyos, ang bagong Jerusalem na bababa mula sa langit buhat sa aking Diyos. Iuukit ko rin sa kanya ang aking bagong pangalan. Kung may pandinig kayo, dinggin ninyo ang sinasabi sa Espiritu sa mga iglesia. At ipagpatuloy po natin sa bahayag pa rin, Kabanata 3, talatang 11 hanggang 22. Ito mo mensahe. Tinuturuan ko, sinusupil ang lahat ng aking iniibig. Kaya nga magsikap ka, pagsisihat taligdan ang iyong kasalanan. Tingnan mo, nakatayo ako sa labas ng pintuan mo. Tumutok-tok kung diringin ninuman ang aking tinig at bubuksan ang pinto. Ako ipapasok sa kanyang tahanan at magkasalo kaming kakain. Ang magtatangumpay ay uupong katabi ko sa aking luklukan. Kung paanong ako'y nagtagumpay at nakaupo ngayon sa tabi ng aking ama sa kanyang luklukan. Kung may pandinig kayo, dinggin ninyo ang sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ito po ang mensahe at salita ng Diyos. Maraming salamat sa ating banal na Panginoon Diyos. Ngayon, paliliwanag ko po sa inyo ang mga mensahe ito mula po dun sa Pamitipan o Mabuting Balita o mula dito sa tema na pakinggan ng mga sulat sa iglesia. Ngayon, ipaliliwanag ko po sa inyo itong mensahe ito ng ating banal na Panginoon Diyos. Wala po dito sa ating binasa, no? Nais pong ibabatid po sa atin ng ating banal na Panginoon Diyos na pakinggan natin itong sulat na ito na kanyang ipinahayag mula kay San Juan, na mula dito sa bahayag na yung bawat mga makinig tayo sa bawat sinasabi niya sa bawat iglesia, mula nga doon sa iba't ibang pitong iglesia na kanyang binigyan ng mga mensahe. So pakinggan natin yung lahat ng mga yon na kagaya ng ating mga nabanggit. Nais niya na tayo ay talikdan natin yung ating mga pagkakasala, pagsisihan natin yan kung tayo ay nakagawa ng hindi mabuti. At ibibigay niya sa atin yung buhay na walang hanggan, no? Tayo bigyan po ng buhay at tayo ay makakapiling niya na sa kanyang sa kaharian na kanyang nilaan para sa atin. So kaya tayo ay kaya wag tayong himuwalay doon sa kanyang gabay sa atin, yung kanyang ipinahayag sa atin mula dito sa Ebanghelyo o dito sa Mabuting Balita at ipinahayag ng mga apostol. Kaya kagaya itong pinapahayag natin ngayon kay San Juan. So huwag tayong kagaya nung sinasabing ni Nicolaita, huwag tayong makikisa doon sa kanyang mga pagpapahayag ng salita ng Diyos. So mayroon kasing pagpapahayag ng salita ng Diyos na iba yung kanilang interpretasyon sa nais na sa pinahayag natin Panginoon sa Kristo, at ang Panginoon sa Kristo ang nagagalit doon. So masusupil ng Panginoon sa Kristo sa kanyang pagbabalik yung mga ganong hindi wasto ang interpretasyon ng Mabuting Balita kagaya ng Nicolaita. So kung gano'n yung interpretasyon natin, kagaya ng Nicolaita na yung Mabuting Balita, tayo mali ang kanyang interpretasyon, maliligtas tayo sa magitan ng Panginoon sa Kristo, pero yung ating katawang lupa pwede pa rin natin gawin ano man yung kasalanan na nagagawa ng katawang lupa at mali yun. Halimbawa, ikaw ay pwede pa rin makiapid, ikaw pa rin ay gano'n sa makalaman. So aayaw ng Panginoon Diyos na tayo nga ay dapat ay mamuhay maka-spiritual. So yung Diyos kayamanan magkaiba. So yung pamumuhay, yung hindi mo pagsisilbihan yung Diyos at kayamanan. So
So ibig sabihin at yung makalaman, mga material. So kaya mga spiritual na bumuhay. Gusto niya kahit dito sa ating makalaman na kung itong ating katungkupan lubang ito. So kaya tayo ay may mga maling interpretasyon na dapat natin pag-ingatan para hindi tayo masupil ng ating banal na Panginoon Diyos. So kagaya ng Nicolaita. So malinaw yung sinasabi niya doon. So yun yung kanyang binanggit doon. Pero same like na mga turo ay hindi natin kung pwedeng sundin yun sapagkat tayo ay parurusahan ng ating banal. Masusupil tayo sa kanyang pagbibalik. Yan at yun ang problema natin doon, no? At tayo ay matuto tayong maging matatag tayo sa ating pamumuhay. Kaya natin patuloy na i-mensahe ng Diyos doon sa ating mga nakaraang mga mensahe niya na patuloy tayong maging matatag sa anumang pagsubok na mangyayari. Kagaya nangyayari sa isang simbahan na sinabi niya na nagdaraan sila ay ipapabilang mo ng Diablo yan na gano'n kung ikaw yung malubuhay ni magtis ka hanggang solid hindi niya ka ng buhay na walang siya po ng buhay at ikaw ay makakahati sa ikaw ay hindi magkakaroon ng kamatayan pagdating ng panahon. So tayo ay yung mga makapagtitiis sa mga mahirap ng Diablo na maaaring sa iyo. Yan. At kung ikaw ay matapat sa ating banal na Panginoon na natupad mo ito, nagawa mo yung kanyang kapagtagumpayan mo yung kanyang kalooban ng Panginoon sa Kristo, kung ikaw ay matatanda, maaaring sa huling panahon, halimbawa ngayong panahon na ito, kapag ikaw ay naging matatanda, dumating ang Panginoon, so, kasama ka niya sa pamamahala ng kamay na bakal sa mundo. So kasama ka niya sa pagdurog ng mga bansa na mga hindi tapat sa kanya. So ikaw kasama ka sa pamamahala ng mga bansa mag-exist sa pagdating ng panahon na yan. So kapag ikaw ay nakasunod ka doon sa aral ng ating banal na Panginoon at yung Nicolaita nga na ay huwag mong yun, susundin yun. So kung nakalaman makasunod ka sa aral ng Panginoon Diyos doon sa mabuting balita yan at tayo ay bibigyan ng karapatan ng makapamahala kasama niya ng kamay na bakal at yung tumupad sa kanyang kalooban ay pagkakaloob niya yung pagkain ng kalangitan sa kanya. Siyempre yung pagpapala ng kalangitan ibibigay doon sa mga tao na mga nakapagtagumpay doon sa nakapagtagumpay doon sa kalooban ng ating Panginoon. Nagawa natin yung kalooban ng ating Panginoon Diyos, bibigyan ka ng pangalan puting bato na magkakaroon ka ng bagong pangalan. So yun, ikaw rin ay pagkakalooban kung ikaw ay magtatagumpay, ikaw yung gawing haligi ng bagong Jerusalem. Yan. So maraming pagpapala ang tatamuhin ng bawat mga tao, mga maliligtas o magtatagumpay pagdating ng takdang panahon na paghuhukob o yung pagbabalik ng ating Panginoon sa Kristo. Kaya nga, hindi natin malalaman sa panahon ito na kung kailan babalik ang ating Panginoon sa Kristo. Sapagkat dito sa ating panahon ito, maaaring dito bumalik ang ating Panginoon sa Kristo o sa mga susunod pang mga panahon. Kumbaga man ito na yung mga huling panahon at yung ating palatandaan lamang dyan ay yung mga ilang mga sinabi niya na dahil kahit si Panginoon sa Kristo hindi rin niya masasabi kung kailan yon, pero siya ay darating na parang magnanakaw na bigla na lamang na darating siya sa utos ng Panginoon Diyos. So ngayon ay ang palatandaan yun, gaya ng halimbawa yung mga iba't ibang mga kababalagan na maaaring na mangyari sa mundo, yan mga kabilat ka ng digmaan, mga sakuna, yung kabilat ka ng sakuna digmaan. So yun ay ilang mga senyales na nalalapit na yung simula ng pagbubo. So ngayon, kabilat ka ng digmaan, mga sakuna, na makikita na lang natin ay yung mga kababalagan na yung kalangitan ay yun, bubula na yung buwan, eclipse na mga ganon. So kapag yun ay nangyari na yun na yung simula. So kaya tayo ay kailangan natin manatili tayo dun sa mabuti, manatili tayo sa mabuting balita. Dumating man yan na hindi natin iaasahan, handa tayo dahil tayo ay
namumuhay ayon sa mabuting balita o napapanatili natin ang pamumuhay sa mabuting balita na nanampalataya tayo sa Diyos. Ganun yung kahandaan natin ginagawa pag tayo ay namuhay ayon sa mabuting balita. Dumating man siya, tayo ay kanyang ililigtas doon. Kapag ka nagtagumpay tayo ay iingatan niya doon sa gagawin pag-uong na yan. Pag tayo ay isinagawa na yan, iingatan tayo ng Panginoon Diyos, hindi tayo makakami diyan at tayo ay kasama upang hukuman o upang pamahalaan yung bawat mga bansa kung ikaw ay magtatagumpay. Yan yung mga magtatagumpay na po pwede bibigyan atasan ng ating ng Panginoon sa Kristo. Sumapaalam din yung mga tao nasa sa ganong klaseng kalagayan na pagkakaloon. So muli, sana napakinggan natin ang mga mensahe ito ng ating banal na Panginoon. Maraming sulat sa mga iglesia na tayo ay isabuhay yung mga bagay na ito na tayo ay manampalataya sa ating banal na Panginoon Diyos at tuwasan natin magsisihan natin yung ating mga pagkakasala. Dumating sa panahon ito, maaari siyang dumating at tayo ay maaaring sa tingin natin tayo ba ay maging matagumpay na sa ating pamumuhay na inabot natin kung ngayon siya darating o sa mga susunod na panahon na tayo ba ay naging matagumpay na nasunod yung kalooban ng ating mga sa ating mga paningin lamang. Siya pa rin yung huhusga roon. So yun, at sana ay nagabayan naman kayo ng pagbabahagi ito ng Bibleized promotion ng ating mabuting balita at kayo ay magkaroon ng malaking pag-asa sa ating kalikasan spiritual sa ating pananampalataya sa Diyos pagdating ng takdang panahon mula sa Panginoon Kristo at mabuting balita. So tayo ay maligtas mula sa mabuting balita at paggabay ng Panginoon Kristo. Sa pamamagitan ng banal na Panginoon Kristo at kamasahin natin yung pagpapala ng ating banal na Panginoon Diyos ang kanyang gagawin sa takdang panahon. At doon sana patuloy tayong gabayan ng ating banal na Santa Maria na tayo ay kanyang gabayan ng kanyang milagro, ng kanyang kaliwanagan, pagpapala sa ating pagbabahagi ng mabuting balita. Yan, maliwanagan tayong lahat sa pagtalima nito. At maliban dyan, doon sa interpetuity, pagliwanagan ng ating banal na Santa Maria, ang pagliwanagan ng banal na Santa Maria yung bawat mga relihiyon tayo pagbuklarin, pag-unawain tayo sa ating mga paniniwala. Sa kaya hindi tayo nagkakaroon ng hidwaan na uwi sa karasan at mga labanan. Bagkos tayo ay nakikikayat na kapayapaan, pagtutulungan sa bawat mga tao sa buong mundo, bawat mga bansa. So napapaigting natin yung kapayapaan sa mundo mula sa pagkabay natin sa bawat mga bansa, bawat mga tao, bawat mga lahi. Yan. Bawat mga grupo, bawat iba't iba mga paniniwala. Mula sa iba't iba paniniwala ng mga relihiyon. At ito ay magandang ehemplo na dapat sundin ng lahat ng mga tao para sa kapayapaan. At hindi yung sa ngayon ay nakikita natin mayroong mga nagkakalabanan dahil doon sa mga paniniwala na mali. So yan, at doon naman sa CBCP and Vatican Church, kayo ay patuloy na maliwanagan ang ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo at banal na Santa Maria, at patuloy nyo pambuklurin yung isang katauhan sa pananampalataya sa Diyos mula Panginoon Kristo at mabuting balita. At ang Bibleized promotions ay sa munting kakayan nito tayo patuloy na dumadalangin ng gabay ng banal na Santa Maria, Panginoon Diyos, Panginoon Kristo at Espiritu Santo, na patuloy na isugo ang banal na Santa Maria at tayo gabay ng kanyang kaliwanagan. Patuloy natin mapagbuklod yung sa katauhan sa pananampalataya sa ating Panginoon Diyos mula mabuting balita o sa pamamagitan ng Panginoon Kristo. At yung ating bawat mga kapamahalaan, kayo ay maliwanagan at mamahala kayo mabuti at tugunin nyo yung mga karapatan at mga pangailangan ng inyong mga nasasukat. So yun, wala dito sa bansang Pilipinas. Magandang hapon sa inyo lahat. Maliwanagan kayo at ang kaunlaran at proteksyon ng kapayapaan ng Diyos ay patuloy na ipagkaloob sa atin with mandamay.